Dako naman tayo kay W Mark. Ito si W Mark NG133. NG133 W Mark, halos magkaparehas po siya ni, di ba magkaparehas siya mga from deal. Magkaparehas po siya, no? Yan. Pati blade, naka-taper blade, magkaparehas. Tingnan nyo naman. Kaya lang, iba yung motor ni NG133, mga from deal. Ito, ang motor nito, nasa 7,000 lang. Ito, nasa 8,000, mahigit. 1,800 yata to. Mas powerful to, mas powerful siya. Kung mahilig kayo sa mga malalakas na clipper, ito recommended ko si W Mark. Itong kulay blue kasi wala na may ibang kulay si W Mark na ganito eh, no? Parehas ang build, pero yung nagkakaiba sa kanyang power. Yung RPM nito nasa 8,800 yata, parang ganun. Basta mas malakas to, mas malakas siya. Isa pa rin, ganun din, hindi ko rin gusto ang kanyang click lever, katulad din itong ni Kemei. Halos magkaparehas talaga sila. Motor lang ang nilamang nito. Parehas lang din. Tingnan mo, parehas lang, hindi pa naka-USB port. Yung mga modern kasi na mga clipper, karamihan yan, either dalawa o kaya naka-USB port na. Ito, di ba? Ganun. May hook din. Parehas sa parehas. Walang pinag-iba. Ang motor lang sa loob. Pangbakbakan, recommended ko to. Pang fade din, ang problema nito, sobrang lakas ng motor. Maingay. Maingay naman to, ito tahimik. Naiingayan ako. Parang may problema sa cam flower niya. Problema dito. Maingay na clipper, pero sobrang lakas ng motor nito. Ang ginagawa ko dito, kasi ayoko lang naiingay yung customer ko, pang debulk lang. Diba, makapal yung buhok ng customer. Ito talaga pangbakbakan. Pero pang fade, hindi rin kasi madali rin mag-init, no? Madali siya mag-init. Madali mag-init ang ano. So sobrang lakas ng machine nito, ng motor. Pero kung halimbawa, bakbakan talaga, mura lang na lang naman to. Wala pa yatang 1,000 K. Hindi ko lang gusto dito. Yun nga rin, katulad din ng iba, madali mag-init ang motor nito. Pero pang bakbakan, solid to mga ka-Promdi, solid siya, pang bakbakan. W Mark, no? 133. Tingnan nyo na lang. Mapakamura lang yan dito sa ngayon. Sunod natin, ito rin si FX Barber. Ito ay si FX R8, no? FX R8, bakit gustong-gusto ko? Ganun din. Malakas din ang motor nito. Halos magkaparehas sila nito. Diba? Halos magkaparehas sila ng motor. Malakas din. Ganun pa rin ang kanyang ano. Diba? Hindi rin naka-USB. Maganda rito mga ka-Promdi. Ang gustong-gusto ko naman sa kanya, ang click lever niya. Although hindi ganun ka ganda ng click lever nito, pero maganda rin. Maganda rin click lever nito. Usually, ganun din yung ano nito. Parehas din sila ng mga blade. Ganyan din. Basic lang yung blade nito ni FX R8. Napakalakas sa machine. Malakas. Pambakbakan. Hindi ko alam kung nasa 9,000 RPM talaga to. Yun nga, ang ayaw ko sa kanya mga Promdi. Maingay siya. Malakas ang makina, maingay. Disturbing sa pagugupit. Di ba? Lalo may mga customer tayo na masaya, ayaw na maingay. Pag nasa magagandang barberya ka, mahirap ito i-gupit. Maingay ng customer dito. Pero kung nasa nag-aaral ka pa lang, o kaya hindi ka nasa magandang barberya, yung sakto lang, na hindi masela yung mga customer mo, banatan mo nito. Recommended ko siyang malakas. Maganda rin yung talim niya. Ang problema ko lang sa kanya, malakas ang ingay niya, no? Malakas. Parehas dito, malakas. Hindi ko talaga siya. Ang ginagamit ko lang sa kanya, mga Promdi, pang debulk lang. Pang fade, hindi rin. Madali rin mag-init, mga ka-Promdi, ang talim nito. Hindi rin siya. Pang fade, hindi talaga. Pero pag beginner, sakto, pang bakbakan, ang lakas ng motor nito. Solid to. Ako, pang debulk ko lang naman to eh. Kasi lahat ito, na-testing ko na bago ko kinumpera sa ngayon. Pero solid. Mura na lang din naman to. Mura lang to mga ka-Promdi. Hindi kayo manghihinayang sa perang ibabayad nyo dito. Matibay. Na ilang beses nang bumagsak to, matibay. Matibay ang clipper nito. Sunod natin mga ka-Promdi, si W Mark. Ito, pinaka nagustuhan ko sa mga W Mark ko. Marami na rin akong W Mark before, no? Ito talaga si W Mark 9004. NG9004 W Mark. Tingnan nyo naman, sexy din. Hindi siya gagano, parang Coca-Cola, pero slim, no? Ito ang mga ano ko, nireview ko dito kanina, medyo may bulky pa ng konti. Pero ito, mga ano to, regular clipper talaga. Pero ito, medyo slim. Ayan, hawak na hawak mo, di ba? Hawak na hawak mo yung kanyang body. Parang bewang ng chicks, ayun o. Yun, di ba? Ganda, mahaba. Mahaba, tingnan nyo dito. May kahabaan siya, di ba? Mas mahaba. Ang maganda sa kanya mga ka-Promdi, ayan o, naka-USB port na, no? USB port na. Mayroon tong ano charging base stand eh. Siyempre, hahaba dito, matatabunan ako pag nilagay ko yung mga charging base na itong mga iba. Maganda dito mga Promdi, ang gustong-gusto ko, click lever niya. Yung itong adjustable na lever nito, accurate mga Promdi. Hindi siya maluwag, hindi maigpit, saktong-sakto. Gustong-gusto ko yung click lever nito, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kaya lang, ito, fade build na naman mga ka-Promdi, napakanipis, di ba? Sa mga baguhan, mahihirapan kayo sa blade nito. Ang hirap nito i-fade, no? Mahirap talaga pag fade blade. Kung baguhan ka, taper blade, palitan mo. Pero ito, maganda sa kanya mga Promdi, no? Tahimik, napakatahimik, ayan, no? Magnetic nga pala to.
Ito, mga rotary lang ito mga kaprondi, rotary lang yan. Ito, magnetic. Ito yung iba sa kanila. Yung RPM nito, malakas ang RPM nito mga kaprondi. Nasa 9,000 ang RPM nito. Solid. Ang blade naman niya, pag-usapan natin blade nito, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, fade blade. Ang maganda dito, kahit walang nakalagay na DLC sa kanya mga kaprondi, tingnan nyo. Walang nakalagay na DLC. Ito yung maganda, napakatalas, napakatalas. Walang nakalagay na DLC pero napakatalas. Ang tagal nitong mag-init. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nilagyan ng DLC blade. Pero ang tagal kong ginagamit talaga ito mga kaprondi pag nag-feed ako. Gandang-ganda rin ako sa blade nito. Ang tagal mag-init. Grabe, di ba? Dito, pag nagkaroon ako ng papalitan ko yung fade blade nito, ito isasalpak ko. Di ba? Gusto ko mag-fade blade. Ito talaga. Pero hindi ko ito recommended na mga fade blade sa mga beginner. Sa mga beginner lang po, sa mga veterano na, kayang-kaya nyo na to. Kayang-kaya nyo ng mga veteranong i-adjust ang fade blade, no? Kung paano gupitin. Ito dito, halos magkaparehas lang po siya ng presyo. Sa ngayon halos magkaparehas na lang siya ng presyo. Ito, tahimik na mga clipper, magnetic, malalakas ang kanyang RPM. Kaso ito, rotary. Ito, magnetic. Kung papipiliin ako sa kanya, tapos magkaparehas lang presyo niya, wala akong kabig itulak eh. Pero talaga, sabi ko nga, papipiliin ako, dito ako, di ba? Wala na ako i-adjust. Hindi ko na siya i-adjust. Tapos hindi pa nag-iinit ang blade nito. Solid. Ito, problema ko sa kanya. Nag-iinit ang blade. Pero naka-DLC, di ba? Kaya lang, ayaw ko rin nag-iinit ang blade. Ito, kahit magsimula ka ng pag-fade, simulan mo sa taas, pababa. Hindi siya mag-iinit. Ang tagal. Promise ko, itataya akong pangalan from the barber. Sobrang recommended ko ng clipper na ito mga kaprondi. Sobrang gustong gusto kong i-share sa inyo yung experience ko sa kanya. Napaka-solid. Hindi ko alam kung mayroon na akong review unboxing ako, pero hindi ko matandaan kung mayroon na akong actual test performance. Pero alam ko nagkaroon na eh. Napaka-solid. Recommended ko. Ito kasi magkaparehas na presyo. Tingnan nyo na lang mga kaprondi. Tingnan nyo sa matigta kung magkano. No? Napaka-solid dito ng clipper na to. W-Mark, sana makagawa ka pa ng mga ganito. Lalo itong blade na to. Tapos, gusto ko, kung gawa ka rin ng taper blade na ganito. Taper blade kasi fade blade to mga kaprondi. Ang nipis ng blade nito. Gusto ko yung i-hybrid mo siya na may pagka-taper blade dito. Saludo na ako sa iyo kung magagawa mo yun, W-Mark. No? Pero ganun pa rin, solid ka. Ang tagal hindi talaga nag-iinit. Promise. Makakatapos ka ng isang gupit na nag-fade ka. Kahit anong klaseng fade yan. Matagal ka mag-fade. Ito sa beginner, matagal ka mag-fade. Para sa ito, sobrang recommended ko. Solid, yung quick lever na solid. Napakatahimik, no? Napakatahimik. So, dako na tayo. Napapaganda yung build-up ko kay DW Mark. Isa sa pambato ko, si VGR 3003.